Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating subscribers. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at sa video na ito ay atin na pong pag-uusapan ang pagpapasapi o yung pagpapasakay na ng mga namiminsalang espiritu o kung ano pa man yan doon sa inyong pasyente. Okay. Bago ko po simulan ito, unang-una sa lahat, dapat po ang inyong bakod, ang inyong balabal ay naka ikalimang antas, at least ikalimang antas. Okay? Dahil hindi na po ito biro, buhay po ninyo ang nakataya dito. Okay? Huwag po kayong basta-basta manggamot kung sa tingin ninyo ay kulang pa po ang inyong kakayanan. Tandaan nyo po, buhay po ninyo ang nakataya dito. Hindi po ito biro. Kung sa tingin ninyo yung mga nanggagamot dyan, akala ninyo pa tira-tira lang sila, na papu lang sila. Hindi nyo alam na yan po sila ay ang isang paa po nila ay nakalagay sa hukay. Anytime pwede po silang balikan, anytime pwede silang masapol. Okay? Hindi po biro manggamot. Hindi po ako nagkulang sa pag-warning sa inyo, ha. Ibinigay ko na po dyan lahat. Isusubo mo lang, kakainin mo na lang. Okay? Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Kapag hindi pa handa, huwag pong gampanan. Okay? Pero kung sa tingin mo na malakas ka na, then go ahead. Okay? Kung nais mo na talagang makatulong sa iyong kapwa, then pwede ka na pong manggamot. At saka kapag nanggagamot ka naman, okay lang naman yung tumanggap ng donasyon. Okay? Kasi may mga pasyente talaga na magpapasalamat sa iyo. Okay? Bibigyan ka, abutan ka. Pero wag po kayong mag-obliga doon sa inyong mga ginagamutan na dapat ganito. Okay? Ganito o magbigay ka. Hindi po dapat, hindi po maganda kaaya-aya. Hindi po maganda sa mata ng Diyos. Kaya mas lalakas ka pa kung ginagawa mo ito upang makatulong sa kapwa. Hindi para hingian yung iyong mga pasyente ng salapi. Okay? Kung magbibigay sila, ayos lang. Kung hindi, okay lang din. Mas mainam na yung nanggagamot ka, ginagawa mo ito dahil sa kagustuhan mo na makatulong, dahil sa kagustuhan mo na maubos yung mga mangkukulam na yan. Okay? Ngayon, bago po tayo mag-proceed, mapapansin nyo po, ito po 3. Talagang sinadya ko yung 3, ginawa ko yung 3. Nakikita nyo naman sa mga previous videos. Pero gagamitin po natin ay 2 lang. Bakit 2? Importante po, kahit pwede naman po 1, pero ang gamit ko po pag gaganito na o yung nagpapasapi na, yung kukumbate na po kayo, ang ginagamit ko po ay 2. Bakit? Kasi ito po, pag tatawagin mo na, ito po ay ilalagay nyo to dito sa ganito. Pwede dito, pero dito masakit dito eh. Yan, ilalagay nyo po dyan. Saka nyo po yan bubulungan. Inuulit ko po, kapag po kayo ay bubulong, dapat po kayo lang ang nakakarinig, kayo lang ang nakakaalam na kayo po ay bumabato na, kayo po ay nag-oorasyon na. Okay? Dapat hindi po alam ng pasyente ninyo na kayo ay bumubulong na. Dapat kayo lang. Kung marinig man niya, hindi niya maintindihan. Okay? Bubulong kayo. Pagkatapos, ang dapat naririnig lang ng inyong pasyente ay yung mga tirang po. Yun lang. Yun po ang the best sa gamutan. Yung tahimik ka lang, walang ibang maririnig sa'yo kundi puro lang po. Puro lang po. Yun po yung mabisang paraan. Okay? Tsaka proper po yun. Okay? Yung iba kasi ginagawa, nilalakasan nila kasi yung iba nag-YouTube din. So nilalakasan nila, pero ang proper po talaga ay
hindi mo babanggitin, hindi mo lalakasan yung iyong banggit, parang nagmumurlom ka lang, yung puh, yon, puro lang po ang tira mo na naririnig sa'yo. Okay, ngayon sa ating pagpapasapi na o yung pagpapasakay, let's say, di ba tapos na ninyo na yung sa previous video, yung nakaganito, nabanggit nyo na yung orasyon. Pagkatapos kunin nyo sa ulo yung sa nakarang video, di ba, sinabi ko ganyan, nabanggit nyo na yung para hindi makatago. Pagtapos po ninyo, kunin nyo ito, yung inyong mga pang kagamitang opensa, tapos kunin nyo yung kamay ng inyong pasyente, iganyan nyo po ito, pwedeng dito, pwedeng dito, yan, iganyan nyo po ito, tapos babanggitin nyo po yung orasyon sa inyo lamang po, okay, yung parang imumurlom nyo lang sa inyo, dapat hindi maririnig na inyong mga pasyente. Okay, ang maririnig lang ay yung po. Okay po. So, habang nakaganyan yan, kaya dalawa ito, kasi ito, hindi mo ito bibitawan. Pwede mo itong tanggalin, o di kaya ilipat mo dito. Depende sa iyo kung saan ninyo po mas gusto ilagay o magtawag. Pwedeng dito, o di kaya dun sa may paan ng pasyente. Diba, ito yung paan ng pasyente. Pwede rin po dito, pwede rin po dito. Wala pong question yan. Okay, yung iba sinasabi na may kasabihan na pag engkanto daw may mga ganito, pag mga elemento may mga ganito. Hindi na po yun kailangan. Pag mga galawang, mga pangbatak na galawan na po, hindi na po yun ginagamit. Ang talagang pakay natin, mahuli kung ano man yung elemento na yan. Kasi kung sino man yung elemento na yan, luhod yan sa Diyos. Luhod yan, diba? Oh, mapa-elemento man yan, mapa-engkanto man yan, mga tikbalang man yan, hindi nyo na kailangan mga pangtigal po ng tikbalang, mga hindi po kailangan yon. Okay, yung iba kasi nagsasabi ng mga ganun yung mga pang tikbalang, hindi nyo na po kailangan. Automatic pag binanggit nyo yung ano yan, yung laman nito na mga pangtarak ninyo, automatic kung sino man yan na nasa loob ng inyong pasyente ay masasaktan yan. Kasi konsagrahan nyo po ito ng inyong bang medium level. Okay, so nakaganyan ito, kasi habang nakaganyan yan, pwede kang ganyan yan. Pagtapos nyo pong banggitin yung pagpapasapi, iiwan nyo po ito. Okay, masasaktan po yung inyong pasyente dyan na nakapikit na, aaray po yan, o di kaya kukulubot yung noo. At ito naman po ay pwede nyo pong pangtarak, pwede nyo po itong gamitin. Ito din po yung ginagamit, pwede din po sa may pako, pwede yung pang pako at saka yung pang kadena natin, pwede dito sa hintuturo. Pero sabi ko nga, malakas pag may ganito ka, o kung pwede yung sa ganon, pako mo. Sa pagpako naman po, pwede naman po dito sa kamay, o kung nakaganyan na yan, tinawag mo na at gusto mo nang ipako, pwede mong ito, iganyan mo lang, no? Palaba, ito yung isa nandun sa may kanyang hinliliit, iganyan mo lang ito, banggit ka muna, pamako, po, ganyan mo lang, iikot mo lang doon, no? Tusk mo lang, o di kaya doon sa may tuhod, ito yung tuhod niya, dalawang tuhod, ipako niya para hindi talaga makagalaw, o ganyan, iikot mo lang ganyan, no? Ganyan, no? Iikot mo lang, ganun mo lang, yan, ganun lang. O di kaya doon sa may paa niya, ito yung paa niya, itutok mo lang ganun, pako mo lang, at least napako nyo siya. At pagkatapos pwede nyo na po siyang kadenahan. Sa pagkadena din po, pwede din po sa hintuturo, iihip po, and then palagay natin ito yung inyong pasyente, ito yung ulo ng inyong pasyente, tapos nakaupo siya dyan, ito yung upuan, ito yung ulo ng pasyente niyo, pwede nyo pong iganyan, po, yung pangtali, pwede nyo pong iganyan. Or kung gusto niyo yung mga galawang mga pangmalupiton mga galawang pangmalupiton na po, ay pwede naman po habang nakaganyan yan, nakaganito yung isa doon sa may hinliliit, pwede naman ito, iganyan mo lang doon sa may isang kamay, o di kaya doon sa may hinliliit niya, ganun mo lang, oh, yan, paba, tinira mo ng pangtali, pangkadena, po, ganun mo lang, oh, yan. O di kaya dito sa kamay, o ganun mo lang,
2, 3 beses, bahala kayo. Pwedeng unlimited. O, di ba? Tira mo ng ganyan. O. Automatic nakatali na yon. Okay? Pagkatapos, sa kanya na tatarakan ng mga pangtarak ninyo. Okay? Sa susunod na videos, ituturo ko yung mga pangkambyo ng mga pangtarak ninyo at yung mga pamatay. Okay? Doon na po nyo tetestingin, malalaman kung gaano kalakas yung inyong mga kalaban. Ngayon, kapag kumukumbate ka na, pwede mong alamin, depende sa pasyente ninyo, pwede nyong alamin kung sino yung nagpatira. Pwede nyo pong alamin kung sino naman yung tumira. Okay? Nasa inyo na po yan kung paano nyo gagawin. Pwede nyo po siyang tanungin, ba napasapin nyo na, kukulubot yan, hindi kaya mag-iba yung itsura ng inyong pasyente. Aarayan ba, aray-arayan. So pwede mong tirahin na ngayon, diba, napako mo na, na anuhin mo na, na kadena mo na, o, banggitan mo na nga pang mga pangtarak mo. Pag banggit mo pangtarak mo, tusok mo habang nakadikit doon sa kanyang hinliliit. Pwedeng isa rin naman, isa lang yung ganito, ito nasa hinliliit, tapos ito banggit ka ng mga pang tarak mo. Pwede mong kambyuhan, ituturo natin sa susunod na videos. Pwede mong kambyuhan and then tusok mo habang nakaganito to, nasa hinliliit, pwedeng ganun. Okay, pero mas maganda yung may ganito ka kasi mas malakas, iba yung lakas. Okay, kumpirmado ko na. Ngayon tatanungin nyo yung napasapi ninyo, nasa inyo na yan, kung sino siya, bakit niya ginawa, ano ang dahilan, nasa inyo na yan, kung paano nyo titimbangin yung inyong pasyente. Kasi may mga pasyente din po na yung mismo ang pasyente ang agrabyado, kaya siya kinulam. Okay, kayo po magdedesisyon yan, hindi po ako, kasi hindi po ako yung nanggagamot, kayo po. Okay, tatanungin nyo yung namiminsala, bakit niya, anong dahilan niya, bakit niya ginawa yon. Pag tapos po ninyo noon, pag matigas, okay, sa mga ano po ito sa mga batak na dyan, pag matigas, ginagawa nila, hinuhuli yung diskomunyon. Okay, hinuhuli yung diskomunyon, tinatarakan muna nila, talagang pinapaamin. Tapos pag matigas, o di kaya yung makunat, hinuhuli nila yung diskomunyon. Pero sa mga beginner, ang suggest ko po, ito po ang dapat ninyong sundin. Okay, ganito po ang pamamaraan. Nakatusok ito sa hinliliit, banggitin yung pasapi. Pag sapi mo, ihip mo lang dito, habang nakadikit yan, ihip mo yan. Pag banggit mo ng pagpapasapi, bla 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 bla, sasanib na yan, masasaktan na yung pasyente ninyo. Pagkatapos po ninyo yun, sunod nyo na yung ito, ipako. Banggit ka ng pampako, pako mo na, pwede dito, pwede dito sa may tuhod, iganyan mo lang, okay na yan. Pag napako mo na, sundin nyo naman po yung sunod na pang kadena natin, yung pangtali. Ang purpose po natin ay hindi po magwala sa kinauupuan yung pasyente at hindi mabagok ang ulo. Okay, lalo na kapag nag-iisa lang kayong manggagamot at wala kayong assistant. Okay, tali mo na. Pagtapos mo ng tali noon, isunod nyo na po yung diskomunyon. Sa mga batak na po dyan, sa mga marurunong, sa mga talagang nanggagamot na, ginagawa nila, sinusubukan din nila. Okay, naglalaro din po yan sila. Ibig sabihin, gaya nga sabi ko, experience is your best teacher. Okay, nilalaro nila yan, sinusubukan nila kung yung mga pangtarak nila, yung mga pangtarak nila, kung talagang malakas. Okay, kung talagang tumatalab. Pag hindi tumatalab, sa kanila diniskomunyonan. Sa mga beginner, wag po kayong gumaya doon, dahil yung mga yun po ay professional na, mga batak na sa gamutan. Ang gagawin nyo po, tawagin, pasapiin yung mga namiminsala, ipako, pagkatapos kadenahan o di kaya itali.
Pagkatapos diretso diskomunyonan. Okay? Bago po kayo maggawa ng tarak o yung pagkumbate. Yun po yung pamamaraan para po sa mga beginner. Ngayon, sabihin na natin na nakagamot ka na, naka 10 gamutan ka na, naka 10 pasyente na nagamot mo, gusto mong subukan yung kakayahan mo, o pwede mo hindi diskomunyonan, subukan mo kung kaya mo. O, pag inaaray, o sabihin mo, oy, malakas na ako. Okay, salamat sa Diyos sa mga binigay ng mga karunungan ng Diyos, lumalakas na ako. O, ganyan. Pwede po yon kapag kayo ay marunong na po. Okay, sa mga beginner lamang po yun. Huwag pong kakalimutan na una sa lahat, pasampahin, pasapiin. Sunod, ipako. Pagkatapos, pangatlo, itali. At pang-apat, diskomunyonan. Saka po kayo kumumbati ng mga pangtarak ninyo. Okay, ganun po yun. Ngayon sa orasyon natin na pagpapasapi, habang nakatutok ito sa hindi liit ng inyong pasyente, pwedeng dito nakaganyan, pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito, bahala kayo sa inyong gustong ilagay yan, nagaganyanin ninyo. Pwedeng dito, igaganyan ninyo yan. Marami pong gumagawa nito, yung mga ganyan. Pwedeng dito, pwede dito sa may paa, dito ng paa, o di kaya dito. Bahala kayo sa inyo gustong ilagay. Pwede yan, nakaganyan ba? Ganyan, nakaganyan. Kung ayaw nyo ng ganito o nakaganyan, ganyan mo. Babanggitan mo yung panawag bago mo gaganunin. Pitikin mo, pitikin mo hanggang sa umaray siya. Okay? O, ito po yung orasyon para pasapiin habang ginaganyan, habang bumabanggit ka. Pakinggan po maigi. O poderoso mitam, Rey de los Herejes, Refucal General, Saus dolang galang mani itum igay, manus dei, Ius igus in nomine Yahuwah, Yahushua Yahu, El Sabaoth in nomine tuo, et in virtute tua, adorabuntur veni Espiritu. Tinatawagan ko ang sino mang namiminsala sa taong ito. Pasok! Po! Ganyan ka kaagad. Automatic aarayan. Okay? Pag umarayan siya, natawag mo na, pwede mong pitik-pitikin, aarayan. O di kaya kukulubot yung noo. O di kaya yung muka, parang nakakain ng kamyas. O? Nakakain ng santol na maasim. Okay? Kukulubot yan. Pag gano'n ang itsura, diretsuhin mo na pako. Habang nakalagay yan, banggit ka dito ng pako. Ang pamako natin ay lamurok laum meordam. Po! Ganyan mo na. Pwede ito sa may tuhod, iganyan mo sa dalawang tuhod para wala ng takas. Pagtapos ng pako, isunod mo na yung kadena o yung pantali natin. Ito naman yung orasyon ng kadena. Yahuwah, Yahushua, Yahu, Rex omnium Rex, Deus omnium Deorum, Octam tuam, Octam immaculatam, Octam moriam, Igni natura renovator integra, in nomine tuo et potestate punientur po. Dito mo, pag ihip nyo pa, ito gagawin nyo sa mga galawang mga batak na, ginaganon lang yun sa kamay. Iikot lang ng ganun. O di kaya kung gusto nyo, sa mga beginner, kung talagang nagsisimula ka pa naman, pwede mo, ito yung ulo, ito yung katawan ng pasyente mo, nakaupo, pwede mo iganon, ikot sa kanya, o di kaya ganon. Yan, ganyan po. Saka po ninyo titirahin naman ng pang-diskomunyon. Ituturo ko po ang diskomunyon sa next videos o sa mga susunod pang mga videos. Okay? Ngayon, kapag na-diskomunyonan mo na, saka mo siya titirahin ng mga pangtarak. Sa mga pangtarak natin, doon ka ngayon, pwede kang gumamit ng kambyo. Pwedeng primera, segunda, tercera. O di kaya primera ka muna. Po! Pagtarak mo, titingnan mo kung nasasaktan. Pag hindi, itaas. Segunda, po! Tarak ka muna. Hanggang sa umabot na siya ay yung aaray. Dapat kung saan siya aaray, doon ka magfo-focus. Okay? Pagkatapos po nun,
titirahin mo siya ng titirahin hanggang tatanungin mo siya ano ang dahilan bakit mo to ginanito. Okay? Kayo pong titimbang ng inyong pasyente. Kasi sa bandang huli, kayo pong magdidesisyon kung gigilitan ninyo o palalayain yung espiritu. Pag magpapalaya ng espiritu, hindi basta-basta magpaalis, kailangan baklasin yung pagkakatali ng mangkukulam doon sa espiritu. Kailangan nyo pong baklasin yun upang maging malaya yung espiritu, para pag pinaalis nyo na sa katawan ng namiminsala, hindi na siya matatawag ng mga mangkukulam. Okay po? Yun po yung ating pamamaraan sa video na ito. Ngayon, sabihin na natin kumumbati ka na, talagang napaamin mo na, tapos sasabihin mo sa espiritu na pinasapi mo na hindi na niya ulitin, ikumpirma mo talaga. Pagkatapos sasabihin nyo po, uubligahan nyo po yung espiritu na baklasin, tanggalin anuman ang sakit na kanyang nilagay doon sa pasyente. Kailangan po yun, okay, para matanggal yung sakit na nilagay niya. Ngayon, kung talagang nagmamatigas at ayaw niya tanggalin, kung gusto niya talagang tudasin yung pasyente ninyo, may pamamaraan po tayo para kayo po ang magtanggal ng sakit na nilagay doon. So, ituturo po natin yan sa mga susunod pang mga videos. Okay? Ngayon, sabihin natin gusto niyang tatanggalin. Sasabihin niya, tatanggalin ko na. Tatanggalin ko na. Sa kanya po, tanggalin yung pako kasi hindi yan makakagalaw eh. Tanggalin niyo yung pako at saka yung panali natin. Ang pagtanggal po ng pako at panali natin ay ito po ang orasyon. Madak, malak, matak. Okay? Yan po ang orasyon. Iihip nyo po yan kung saan po ninyo pinako at kinadena yung katawan. Iihip nyo lang po, o di kaya iihip nyo lang sa bunbunan o yung sa noo. Automatic makakalas na po yon, yung pako at saka yung kadena, makakalas po yon. Okay, pagbanggit nyo po nun, ihip nyo po, pag ihip nyo po ng ganon, makakagalaw na po yung inyong pasyente. Tapos sasabihin mo sa espiritong nakasanib doon, baklasin mo na, tanggalin mo na yung mga nilagay mo dyan. Okay? Ngayon, merong mga espiritu talaga na tricky, lalo na yung mga matatagal na sa larangan ng pangkukulam. Alam nila na pinapako sila, alam nila na kinakadena sila. So yung may mga espiritu na tricky po, o talagang sabihin na natin yung uutuin ka. So gagawin nyo, pag tinanggal yun, tapos sabihin niya ayaw niya tanggalin, tirahin nyo ng mataas na uri ng kambyo sa sikmura. Doon nyo siya tirahin. Okay? Pwede nyo ibalik yung pako, ibalik nyo yung yung tali sa kanyo tirahin, o pwedeng diretsyo na tirahin. Okay? Nasa inyo po yan kung paano nyo po lalaruin yung inyong mga salansan. Okay? Pwede mo nang diretsuhin, tirahin ng mataas na uri para masaktan. Sasabihin mo, inuuto mo pa ako, tatanggalin mo to o hindi? O pwedeng tatanggalin mo ba to o tatanggalin mo? O ganun na lang. Okay? So no choice siya, kailangan niyang tanggalin yon. Ngayon, may mga espiritu po na hindi nagtatanggal. Okay? Yung mga matitigas. Gagawin niyo po, kayo po ang magtatanggal ng nilagay nilang sakit habang nakasanib. Huwag po kayong magtatanggal ng mga sakit na nilagay nila na nakalaya na yung espiritu. Hindi po epekto yon. Dapat po habang nakasanib, saka po ninyo tatanggalin yung mga nilagay nilang sakit doon sa pasyente. Ituturo din po natin yan sa mga susunod pang video kasi masyado pong mahaba ang ating paliwanag. Yun po ang pamamaraan. Pagkatapos, kung natanggal na niya at na desisyonan nyo na bigyan ng pangalawang pagkakataon, baklasin yung pagkakatali ng mangkukulam dun sa espiritu para maging malayo yung espiritu, hindi na siya matawag. Sa kanyo po palayain, paalisin sa katawan yung
namiminsala. At pwede nyo na pong gisingin, tawagin. May orasyon po tayo dyan na panggising dun sa pasyente para bumalik po sa diwa yung mismong may-ari ng, yung espiritong may-ari ng katawan ng pasyente. Okay, babalik sa diwa. Pagkatapos po nun, yung sinabi ko po na langis na ipapatak doon sa 1 litro, mas maganda po yun kasi hindi nyo na po kailangan pang mag-orasyon sa tubig tapos papainumin nyo pa sa pasyente. Mas okay po yun, bubuhos nyo na lang, pagkatapos painumin. Okay, pagkatapos bibigyan nyo po yung inyong pasyente, maaaring bigyan nyo ng mga pangtapal na kukonsagrahan natin. Ituturo po natin yan sa mga pangtapal na pwede natin ipangtapal doon sa pasyente, or yung pasyente mismo ang magdadasal para siya ay makalaya. Mas mainam po yung pasyente ang magdadasal kasi kung baga sa 100%, 1000% po yung yun ang umiepekto na mabaklas lahat ng sakit na nilagay. Yung pasyente mismo ang gagamitin natin doon, yung atake ni Yahuwah. Nag-upload na po ako dyan, pero i-re-upload ko, ipapakita ko po sa inyo sa mga susunod pang mga videos. Okay po, ganun po ang panggagamot natin. Ngayon, doon tayo sa babaklasin yung sakit. Sabihin na natin, binaklas na ng mangkukulam yung sakit. Sa tanongin nyo, kung wala na bang natira dyan, ubusin nyo po yan. Huwag po kayong pakumpiyansa dyan, meron pa rin po yan na natitira. At ituturo natin kung paano naman tanggalin yung natitira na yon sa susunod pang mga videos. Pero sabihin na natin na ayaw tanggalin yung sakit. Kayo po mismo ang magtatanggal ng sakit habang nakasanib yung espiritu. Babaklasan nyo ng kapangyarihan yung espiritu. Okay? Sa umpisa pa lang nabaklas na yung kapangyarihan kasi diniskumunyonan mo na. Ang babaklasan nyo po ng kapangyarihan ay yung sakit. Yung sakit na inilagay nila doon sa pasyente. Babaklasin nyo po yan. Ituturo po natin yan sa susunod na videos. Babaklasin nyo po yun habang nakasanib yung pasyente, yung espiritu. Kasi matigas yung espiritu eh. Pag matigas, ay tudasin nyo na. Wala nang para-paraan yan. Tudasin nyo na. Ganun lang yan. Kasi hindi niya tinanggal yung sakit eh. Ikaw ang nagtanggal ng sakit. O pag natanggal mo na yung sakit, o hatulan mo na. Sabihin mo, ilabas mo na yung panggilit mo. O banggitan mo na. And then, gilitan mo na. Ganun lamang po ang gamot. Tapos, pwede nyo nang ibalik yung diwa ng inyong pasyente. Pagkatapos, painumin ng tubig na sabi kong pinatakan ng ating langis. Yun po ang mga galawan ng mga batak na sa gamutan. Okay? So, paunawa po at intindihin kung paano manggamot, at pinaka-importante sa lahat, yung depensa mo at yung opensa mo. Yan lamang po. Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.